Magandang tanghali po muli sa inyong lahat mga kaibigan. Kagabi ay magandang gabi ang aking bati sa inyo. Kahapon ay magandang tanghali na naman. At ngayong oras na ito ay magandang tanghali o magandang araw po sa inyong lahat. Magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon sa lahat ng ating mga kaibigan na nasa iba't ibang panig ng daigdig yan. Paulit-ulit ko pong sinasabi para alam po ng ating mga kaibigan na nasa ibang bansa na patuloy natin silang inaalala. Ayan mga kaibigan, pagpasensyahan nyo na ha, ang aking view dito sa aking video. May mga padaan-daan, dumadaan si Lolo Dudong, dumadaan si Bunso. Dahil tayo po ay nakatutok sa salamin sa ating mga halaman. Kaya nakikita po ninyo ang mga galawan dito sa loob ng aming kubo. Pero hindi po yan ang topic natin, yung mga dumadaan sa salamin. Kundi ang atin pong topic ngayon mga kaibigan, dahil medyo tahimik po ang panahon, kaya atin pong gamitin ang tahimik na oras at panahon na walang mga kumakahol-kahol na mga aso, walang mga nagpapatugtog ng malakas na music. Kaya ipagpapatuloy na po natin ang ating pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, muli inaanyayahan ko po kayo na samahan niyo po ako sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Sabayan niyo po ako at ang atin pong babasahin ngayon ay ang unang aklat ng mga hari. Ayan. Nasa unang aklat na po tayo ng mga hari, kaya ako po ay inyong sabayan at sa mga wala pong oras magbasa, makinig na lang po kayo mga kaibigan para matapos nyo din po ang pakikinig mula sa Genesis hanggang last Revelation, dahil napakaganda po ng kwento ng ating mga kababayan o mga kapwa-tao natin ang mga Israelita, at dito po natin malalaman kung paano po kumikilos ang Diyos sa kanilang mga buhay. So tayo po ay nasa Old Testament mga kaibigan. Simulan ko na po mula sa chapter 1, ang unang aklat ng mga hari. Ang title po nitong chapter 1, si David ng matanda na. Ayan, matanda na po si Haring David. Matandang-matanda na noon si Haring David, kahit kumuta ng makapal, giniginaw pa rin siya. Kaya't sinabi ng kanyang mga tagapag-alaga, kung ipahihintulot po ninyo, kamahalan, ihahanap namin kayo ng isang dalaga na dito titira at mag-aalaga sa inyo. Sa kanyang kandungan kayo hihimlay upang kayo bigyan ng init. Naghanap nga sila sa buong Israel at nakakita sa Sunam ng isang magandang dalaga na Abisag ang pangalan. At siya'y kanilang dinala sa hari. Siya'y ubod ng ganda. Tumira siya sa piling ng hari at inalagaan ito. Ngunit hindi siya ginalaw ng hari. Binalak ni Adonias na maging hari. Samantala, ipinamalita ni Adonias na anak ni Hagit na siya ang haliling hari. May inihanda na siyang mga karwahe, mga ngabayo at 50 tagatakbo sa kanyang unahan. Minsan may hindi siya pinagsabihan o sinumbatan ng hari sa ginagawa niyang iyon. Si Adonias ay kapatid na bata ni Absalom at napakakisig ding tulad nito. Kinausap na niya si Joab na anak ni Sarvia at ang saserdoteng si Abiatar, at nangako ang mga ito na siya'y tutulungan. Ngunit hindi pumanig sa kanya si saserdote Sadok at si propeta Nathan. Gayon din si Benaya na anak ni Joada, sina Semi at Ri at ang magigiting na pansariling bantay ni David. Naghandog si Adonias ng maraming tupa, baka at pinatabang bulo sa bato ng Sohelite na malapit sa Enrogel. Inanyayahan niya roon ang kanyang mga kapatid, ang mga anak ng hari at ang mga pinuno ng hukbo mula sa lipi ni Juda. Ngunit hindi niya inanyayahan si propeta Nathan, si Benaya at ang mga sariling bantay ng hari at ang kapatid niyang si Solomon. Kaya kinausap ni Nathan si Batseba na anak ni Solomon. Wika niya,
Hindi ba ninyo alam na lingid kay Haring David ay ipinamamalita na ni Adonias na siya ang hari? Ang mabuti ito ang inyong gawin upang maligtas kayo at ang inyong anak na si Solomon. Pumunta agad kayo sa hari at ipaalala sa kanya ang pangako niyang si Solomon ang maghaharing kahalili niya. Itanong ninyo kung bakit si Adonias ang naging hari. At samantalang nagkikipag-usap kayo sa hari ay papasok ako at patutunayan ko ang inyong sinabi. Pumunta nga si Batseba sa silid ng hari. Ito'y matandang-matanda na at si Abisag, ang dalagang Sunamita, ang may alaga sa kanya. Yumuko si Batseba at nagpatira pa sa harapan ng hari. Ano ang kailangan mo? Tanong ng hari. Sumagot siya, mahal kong hari, ipinangako ninyo sa ngalan ni Yahweh na ang anak kong si Solomon ang maghaharing kahalili ninyo. Ngayon po, naghahari na si Adonias nang hindi ninyo nalalaman. Nagpatay po siya ng maraming baka, tupa at pinatabang bulo. Inanyayahan po niya sa pagdiriwang na iyon ang mga anak ng hari, ang saserdote Abiatar at si Joab, ang pinakamataas na pinuno ng hukbo, ngunit hindi niya inanyayahan ang inyong lingkod na si Solomon. Kaya po, mahal na hari, hinihintay ng buong bayang Israel na sabihin ninyo kung sino nga ang hahalili sa inyo bilang hari. At kung hindi, pagkamatay po ninyo, manganganib ang buhay ko at ng anak kong si Solomon. Samantalang nagkikipag-usap sa hari si Batseba, dumating naman ang propeta Nathan. May nagsabi sa hari na ito'y naghihintay, kaya't kanyang ipinatawag. Lumapit ang propeta, nagpatira pa sa harapan ng hari at ang wika. Mahal na hari, ipinahayag na po ba ninyo na si Adonias ang hahalili sa inyo? Ngayon po'y nasa labas siya ng lungsod at nagpapatay ng maraming baka, tupat pinatabang bulo. Inanyahan po niya ang mga anak ng hari, si Joab na pinakamataas na pinuno ng hukbo at ang saserdoteng si Abiatar. Naroon po sila, nagkakainan at nagiinuman, at ang isinisigaw ay mabuhay ang Haring Adonias. Ngunit ang inyo pong lingkod, si saserdote Sadok, si Binaya na anak ni Joaida, at ang anak ninyong si Solomon ay hindi niya inanyayahan. Ito po ba'y utos ng mahal na hari? Bakit po walang nagsabi sa inyong lingkod kung sino ang luluklok sa trono bilang kahalili ninyo? Nagsalita noon si Haring David. Tawagin ninyo si Batseba. Paglapit ni Batseba ay sinabi ng hari, saksi ko si Yahweh ang Diyos ng Israel na nagligtas sa akin sa lahat kong mga kaaway, na numpa ako noon sa ngalan niya na ang anak mong si Solomon ang siyang hahalili sa akin. Tutuparin ko ngayon ang aking pangako. Nagpatira pa si Batseba sa harapan ng hari bilang paggalang. Mabuhay ang Haring David magpakailanman, wika niya. Pagkatapos, sinabi ni Haring David, tawagin ninyo si saserdote Sadok, si propeta Nathan at si Binaya. Lumapit ang mga tinawag. Sila naman ang inutusan ng hari. Isama ninyo ang aking mga sariling bantay. Pasakayin ninyo ang anak kong si Solomon sa aking sariling mula at samahan ninyo siya patungo sa Gibon. Papahiran siya roon ng langis bilang hari ng Israel. Ito'y gagampanan ni na saserdote Sadok at propeta Nathan. Hipan ninyo ang trompita at isigaw, mabuhay ang Haring Solomon. Samahan uli ninyo siyang parito at paluklukin sa aking trono sapagkat siya ang maghaharing kahalili ko. Siya ang aking hinirang na hari sa Israel at sa Juda. Sumagot si Binaya, matutupad po at pagtibayan nawa ito ni Yahweh, ang Diyos ng mahal kong hari. At kung paanong pinagpala ni Yahweh ang mahal kong hari, naway pagpalain din niya si Solomon, lalo namang dumakila ang kanyang trono kaysa trono ng mahal kong Haring David. Lumakad nga sina saserdote Sadok, propeta Nathan at Binaya, at ang mga kordero at ang mga Kerisyo at Pilisyo. Pinasakay nila si Solomon sa mula ni Haring David
at dinala sa Gihon. Kinuha ng saserdote Sadok sa tolda ang sungay na lalagyan ng langis at pinahiran si Solomon bilang hari. Hinipan ang trumpeta at nagsigawan ang lahat, "Mabuhay ang Haring Solomon!" Inihatid siya ng mga tao pabalik sa lungsod habang daay nagsisigawan sila sa tuwa at nagtutugtugan ng mga plauta, ano pat halos mayanig ang lupa sa lakas ng ingay. Tapos nang kumain noon ang mga panauhin ni Adonias at narinig nilang lahat ang ingay. Narinig din ni Joab ang tunog ng trumpeta, kaya't naitanong niya, "Ano yun? Bakit maingay sa lungsod?" Nagsasalita pa siya nang dumating si Jonathan, anak ni saserdote Abiatar. "Halika dito," sabi ni Adonias. "Narito ang isang lalaking marangal at tiyak na maganda ang dala niyang balita." "Hindi po gayon," sagot ni Jonathan. Isinali na po ni Haring David kay Solomon ang pagkahari. Pinapunta ng hari sina saserdote Sadok, propeta Nathan at Binaya na anak ni Joada at ang mga Keresyo at Pelisyo kay Solomon at pinasakay nila ito sa mula ng hari. Napahira na siya ng langis bilang hari. Ito'y ginawa ni na saserdote Sadok at propeta Nathan sa Gihon. Siya ay inihatid nila sa lungsod at nagsisigawan sa tuwa ang mga tao. Iyon po ang ingay na naririnig ninyo. At ngayon po, nakaluklok na si Solomon sa trono. Pati ang mga pinuno ng mga sariling bantay ng hari ay pumunta na po kay Haring David at siya'y binati. Sabi po nila, "Loobin nawa ng inyong Diyos na ang pangalan ni Solomon ay maging higit na dakila kaysa inyong pangalan at ang trono niya ay maging higit na marilag kaysa inyong trono." Yumuko ang hari sa kanyang pagkakahiga at ganito ang sinabi, "Purihin si Yahweh ang Diyos ng Israel, sapagkat minarapat niyang makita ko sa araw na ito ang isa sa aking mga supling na nakaluklok sa aking trono." Pagkarinig nito, natakot ang lahat na panauhin ni Adonias at nagkanya-kanyang takas. Natakot din si Adonias kay Solomon, kaya tumakbo siya sa dambana at kumapit sa mga sungay nito. May nagsabi kay Solomon, "Takot na takot po sa inyong kamahalan si Adonias." Nakakapit siya sa mga sungay ng dambana at ipinasasabi na hindi siya aalis doon kung hindi muna kayo mangangako na hindi ninyo siya papatayin. Sumagot si Solomon, "Kung mapapatunayan niyang siya'y tapat, buhok man niya'y hindi magagalaw, ngunit kung hindi siya'y mamamatay." Kaya't ipinakuha sa dambana. Paglapit, nagpatira pa si Adonias sa harapan ni Haring Solomon. Sinabi naman sa kanya ni Solomon, "Umuwi ka na sa inyo." Chapter 2. Ang huling habilin ni Haring David. Nang sa pakiramdam ni David ay nalalapit na ang kanyang pagpanaw, sinabi niya kay Solomon, "Malapit na akong mamayapa. Magpakatatag ka at magpakalalaki. Tuparin mo ang iyong tungkulin kay Yahweh na iyong Diyos at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Sundin mo ang kanyang mga batas, utos, hatol at tuntunin ayon sa nasusulat na kautusan ni Moises. Sa gayon, magtatagumpay ka sa lahat mong gawain at tutuparin ni Yahweh ang pangako niya sa akin. Kapag ang iyong mga anak at inapo ay nanatiling tapat sa akin at sumunod sa akin ng buong puso't kaluluwa, hindi mapapatid ang iyong lahi sa trono ng Israel." Alam mo ang ginawa sa akin ni Joab na anak ni Sarvia at sa dalawang pinakamataas na pinuno ng hukbo ng Israel, kay Abner na anak ni Ner at kay Amasa na anak ni Jeter. Pinatay niya ang dalawang ito at ipinaghiganti sa panahon ng kapayapaan. Ang dugong dumanak sa panahon ng digmaan, sa gayoy dinungisan niya ang aking pangalan. Bilang marangal na mandirigma, gawin mo sa kanya ang inaakala mong mabuti. Huwag mo lang hahayaang humaba ang kanyang buhay at mamatay siyang mapayapa. Ipagpatuloy mo ang magandang pakikisama sa angkan ni Barzillai na taga Galaad. Ipaglaban mo sila ng upuan sa iyong hapag, sapagkat tinangkilik nila ako nang ako'y tumatakas sa kapatid mong si Absalom. Huwag mo ring kalilimutan si Semi na taga Bahurim, ang anak ni Gira at lipi ni Benjamin. Sinumpa niya ako ng katakot-takot nung ako'y umalis patungo sa Mahanaim
nang masalubong ko siya sa Jordan, aking naipangako sa ngalan ni Yahweh na hindi ko siya papatayin. Ngunit ikaw ay walang pangakong masisira kung parusahan mo siya. Ikaw ay matalino at alam mo na kung paano ipararanas sa kanya ang lupit ng kamatayan. Namatay nga si Haring David at inilibing siya sa lungsod ni David. 40 taon siyang naghari, 7 sa Hebron at 33 sa Jerusalem. Ang pagkamatay ni Adonias. Nang nakaluklok na si Solomon sa trono ni David at panatag na ang kanyang paghahari, lumapit si Adonias na anak ni Hagit kay Bathsheba ang ina ni Solomon. Kapayapaan ba ang layon mo? Tanong ni Bathsheba. Opo, kapayapaan po, tugon ni Adonias, at idinugtong niya, may sasabihin po ako sa inyo. Sabihin mo na, sagot ni Bathsheba. Alam po naman ninyo, sabi uli ni Adonias, na ako sana ang naging hari. Ito ang inaasahan ng bayan, ngunit lumayo sa akin ang korona at napasa aking kapatid, sapagkat iyan ang hatol ni Yahweh. Mayroon po akong hihilingin sa inyo, huwag na ninyo sanang ipagkakait sa akin. Sabihin mo, wika uli ni Bathsheba. At nagpatuloy si Adonias, yamang hindi siya makatanggi sa inyo, mangyari pong hingin ninyo sa Haring Solomon na ipagkaloob sa akin na maging asawa ko si Abisag, ang dalagang taga Sunam. Sige, kakausapin ko ang hari, sagot ni Bathsheba. Kaya't pumunta si Bathsheba kay Haring Solomon upang sabihin ang kahilingan ni Adonias. Tumayo ang hari upang siya'y salubungin, yumuko sa kanya at saka naupo sa kanyang trono. Nagpakuha ng isa pang trono, inilagay sa kanyang kanan at doon pinaupo ang ina. Mayroon akong isang maliit na kahilingan sa iyo, anak. Huwag mo akong tatanggihan, sabi ng ina. Sumagot ang hari, mahal kong ina, sabihin ninyo, alam ninyong hindi ko kayo matatanggihan. Kaya't nagpatuloy si Bathsheba, ipahintulot mong si Abisag, ang dalagang taga Sunam, ay maging asawa ng kapatid mong si Adonias. Sumagot si Haring Solomon, at bakit ina? Bakit ninyo hiniling si Abisag para kay Adonias? Para ninyong hiniling na ibigay ko sa kanya ang trono, sapagkat siya'y matanda kong kapatid at ang saserdoting sa Abiatar, gayon din sa Joab na anak ni Sarbia ay nasa kanyang panig. Nanumpa noon si Haring Solomon, parusahan na ako ni Yahweh kapag sa ginawa niyang ito'y pinatawad ko ang buhay ni Adonias. Saksi ko si Yahweh na nagluklok sa akin sa trono ng aking amang si David at nangakong mananatiling maghahari sa Israel, ang isa sa aming lahi. Sa araw ding ito'y mamamatay si Adonias. At pagdakay iniutos niya kay Binaya, napatayin si Adonias, at gayon nga ang nangyari, ang parusa kay Abiatar. Tungkol naman kay Abiatar na saserdote, siya pinagsabihan ng hari, humayo ka sa lupain mo sa Anatot. Dapat ka sanang mamatay, ngunit hindi kita ipapapatay sa araw na ito, alang-alang sa pagkapagdala mo ng kaba ng tipan sa unahan ng ama kong si David, at sa kapagtiis mong kasama niya ng mga hirap na kanyang dinanas. Ngunit tinanggal ni Solomon sa Abiatar sa pagkasaserdote ni Yahweh, sa gayon natupad ang hula laban sa angkan ni Eli na nangyari sa Silo. Ang pagkamatay ni Joab. Ang lahat ng ito'y nabalitaan ni Joab, sapagkat pumanig siya kay Adonias, bagaman hindi siya pumanig kay Absalom, kaya't nagtago siya sa tulda. Si Yahweh at kumapit sa sungay ng dambana. Nang malaman ni Haring Solomon na nagtago sa loob ng tulda sa tulda ni Yahweh sa tabi ng dambana, pinapunta roon si Binaya upang siya'y patayin. Pumunta nga si Binaya sa tulda ni Yahweh at tinawag si Joab. Iniuutos ng hari, bumaba ka riyan. Ngunit sumagot si Joab, hindi ako bababa dito ako mamamatay. At sinabi ni Binaya sa hari ang sagot ni Joab. Ket iniutos ng hari, gawin mo ang sinabi niya, patayin mo siya at ibaon, sa gayon aalisin mo sa lahi ng aking ama ang sumpa ng dugong walang malay na ibinubo niya. Siya na rin ang
Sisihin ni Yahweh sa kanyang sariling pagkamatay sapagkat bumatay siya ng dalawang lalaking higit na mabuti kaysa kanya, si Abner na anak ni Ner at si Amasa na anak ni Jeter. Pinatay niya sa pamagitan ng patalim ang dalawang pinunong ito ng hukbo ng Israel nang hindi nalalaman ng ama kong si David. Ang sumpa ng kanilang dugo ay dadalhin ni Joab at ng kanyang lahi magpakailanman at patatataginawa ni Yahweh si David at ang kanyang mga inapo, ang kanyang lahi at ang kanyang trono magpakailanman. Pinuntahan nga ni Binaya si Joab at pinatay. Siya inilibing sa kanyang tirahan na malapit sa ilang. Si Binaya na anak ni Joada ang inihalili ng hari kay Joab bilang pinakamataas na pinuno ng hukbo at si Saserdote Sadok ang inihalili kay Abiatar. Ang pagkamatay ni Simay. Pagkatapos, ipinasundo ng hari si Simay at sinabi sa kanya, magtayo ka ng bahay sa Jerusalem, dito ka tumira at huwag kang aalis. At tandaan mo ito, pag tumawid ka ng batis ng Sidron, mamamatay ka at ikaw na rin ang magiging dahilan ng iyong pagkamatay. Sumagot si Simay, maasahan po ninyo, susundin ko po ang inyong utos at mahabang panahon ngang nanirahan si Simay sa Jerusalem. Ngunit pagkalipas ng 3 taon, may 2 alipin si Semi na tumakas at pumunta kay Akis na anak ni Maaka, hari ng Gat, at may nagsabi sa kanya na ang mga alipin niya ay nasa Gat. Pagdakay ipinahanda ang kanyang asno at pumunta kay Akis upang kunin ang kanyang mga alipin. Nakuha nga niya sa Gat ang kanyang mga alipin at siya'y bumalik na. Nabalitaan ni Solomon na si Simay ay umalis ng Jerusalem at nanggaling sa Gat. Ipinatawag siya ng hari at sinabi sa kanya, hindi ba't pinapanumpa kita sa ngalan ni Yahweh at binalaan pa kita na mamamatay ka pag nagpunta ka ng ibang lugar? Di ba't ang sagot mo'y susunod ka? Bakit di mo iginalang ang sumpa mo kay Yahweh at ang utos ko sa iyo ay idinagdag pa ng hari? Alam mo ang mga kasamang hinasa mo para sa aking amang si David. Ngayon sa iyong ulo ibinabagsak ni Yahweh ang lahat ng iyon, ngunit pagpapalain niya si Haring Solomon at sa tulong niya ay magiging matatag ang trono ni David. Iniutos ng hari kay Binaya na patayin si Simay at gayon nga ang nangyari. Sa gayon naging lubusang matatag ang paghahari ni Solomon. Chapter 3. Ang karunungan ni Solomon. Naging magkaanib si Solomon at ang Faraon, hari ng Ehipto. Nang kanyang pakasalan ng anak nito, itinira niya ang prinsesa sa lungsod. Si David, habang hindi pa yari ang kanyang palasyo, ang bahay ni Yahweh at ang muog ng Jerusalem. Ngunit ang mga tao'y patuloy pang nag-aalay ng kanilang mga handog sa Diyos sa mga sambahan sa burol, sapagkat hindi pa noon na itayo ang bahay ni Yahweh. Iniibig ni Solomon si Yahweh at tinataliman niya ang mga tagubilin ng kanyang amang si David. Gayunman, nag-aalay din siya ng handog at nagsusunog ng kamanyang sa mga sambahan sa burol. Minsan, pumunta si Solomon sa Gabaon upang maghandog, sapagkat iyon ang pangunahing sambahan sa burol. Nag-alay na siya roon ng daan-daang handog at nasusunugin noong una. Kinagabihan, samantalang siya naroon pa sa Gabaon, nagpakita sa kanya si Yahweh sa panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Sumagot si Solomon, kinahabagan ninyo at puspusang minahal ang aking amang si David na naging tapat sa inyo, matuwid at malinis ang puso, at ipinagpatuloy ninyo ang iyong pagkalinga sa kanya nang rapatin ninyong paluklukin sa kanyang trono ang isa niyang anak. Yahweh, aking Diyos, ginawa mo kong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Bagaman ako'y bata pat walang karanasan,
Pinapamuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi na mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling, sapagkat sino ang maaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki. Ikinalugod ni Yahweh ang hiling ni Solomon, kaya't sinabi sa kanya, Yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hinihiling mo ay pagkaunawa at katalinuhang humatol. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang hiniling mo. Binibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo, at bibigyan pa kita ng mga bagay na hindi mo hiningi, kayamanan at karangalan, at di mapapantayan ng sinumang hari sa tanang buhay mo. At kung mamumuhay ka ayon sa kalooban ko, kung susundin mo ang aking mga batas at mga utos, tulad ng ginawa ng iyong amang si David, pagkakalooban pa kita ng mahabang buhay. Nagising si Solomon at noon niya nabatid na siya kinausap ni Yahweh sa panaginip. Pagbalik niya sa Jerusalem, pumunta siya sa harap ng kaba ng tipan ni Yahweh at nag-alay ng mga handog na susunugin at mga handog para sa kapayapaan. Naghanda rin siya ng isang piging para sa kanyang mga tauhan. Ang hatol ni Solomon. Pagkatapos may dumulog sa hari na dalawang babaeng nagbibili ng panandaliang aliw. Ang sabi ng isa, Mahal na hari, kami po ng babaeng ito ay nakatira sa isang bahay. Nanganak po ako at pagkalipas ng 3 araw, nanganak din ang babaeng ito. Wala po kaming ibang kasama roon. Isang gabi ay nadaganan po niya ang kanyang anak at ito'y namatay. Bumangon po siya sa kalaliman ng gabi, samantalang ako'y natutulog. Kinuha niya sa tabi ko ang aking anak at dinala sa kanyang higaan at inilagay sa aking piling ang kanyang anak na patay. Kinaumagahan, bumangon po ako upang pasusuhin ang aking anak, ngunit natagpuan ko na lamang na patay. Subalit ng pagmasdan ko pong mabuti, nakilala kong hindi iyon ang aking anak. Tumutol naman ang pangalawa at ang wika, Hindi totoo yan. Anak ko ang buhay at ang iyo'y patay. Lalo namang iginiit ng una, anak mo ang patay at akin ang buhay. At nagtalo sila ng ganito sa harapan ng hari. Kaya't sinabi ni Solomon sa isa, Sinasabi mong iyo ang buhay na bata at kanya ang patay, at sa ikalawa, ang sabi mo na may iyo ang buhay at kanya ang patay. Kaya niutos niya sa isang kawal na kumuha ng isang tabak at dinala nga sa kanya ang isang tabak. Sinabi ng hari, Hatiin ang batang buhay at ibigay ang kalahati sa bawat isa. Nabagbag ang puso ng tunay na ina ng batang buhay at napasigaw, Wag po, kamahalan, ibigay na po ninyo sa kanya ang bata, huwag lamang hatiin. Sabi naman noong isa, Hatiin ang bata. Kaya sinabi ni Solomon, Huwag nang hatiin ang bata, ibigay ninyo sa una, siya ang tunay niyang ina. Nabalita sa buong Israel ang hatol na iginawad ng hari at nagkaroon ang lahat ng magaling na pagkatakot sa kanya na ulitin ko mga kaibigan ha. Nabalita sa buong Israel ang hatol na iginawad ng hari at nagkaroon ang lahat ng magalang na pagkatakot sa kanya. Napatunayan nila na ang sumasa kanya ang karunungan ng Diyos upang humatol ng makatarungan. Chapter 4. Ang mga pinuno ni Solomon. Narito ang mga pangunahing kagawad ni Solomon nang siya'y hari ng buong Israel. Si Asarias na anak ng saserdote Sadok, ang saserdote, sina Eliboref at Ahayas, mga anak ni Sisa, ang mga kalihim ng pamahalaan. Si Josaphat na anak ni Ahilod, ang kalihim at tagapag-ingat ng tatak. Si Binaya na anak ni Joada, ang inilagay niyang pinakamataas na pinuno ng hukbo.
sina Sadok at Abiatar ang mga saserdote. Tagapamahala sa mga punong lalawigan si Asarias na anak ni Nathan, si saserdote Sabud na anak ni Nathan, ang kanyang kasamahan at tagapayo. Ang katiwala naman ng palasyo ay si Abiatar at si Adoniram, ang tagapangasiwa sa pilitang paglilingkod bayan. Naglagay din si Solomon ng 12 punong lalawigan. Bawat buwan, isa sa kanila ang nagtitipon at nagpapadala ng pagkain para sa hari at kanyang sambayan. Ito ang kanilang mga pangalan. Si Benhor sa kabundukan ng Ephraim. Si Bendiker ang sa Makas, sa Albim, Hitsemes at Elon Bihanan, sa Hised, sa Arubot, sa kanya rin ang suko at ang buong lupain ng Hefer. Sa kataasan ng Dor, si Ben Abinadab, na manugang ni Solomon, asawa ni Tafat, si Baana, anak ni Ahilod, ang sa Taanak at Magido, kabilang ng Jokneam. Sakop din niya ang buong Bitsian sa ibaba ng Jezreel, buhat sa Sian hanggang sa Abel Mehola na nasa tabi ng Zaritan. Si Ben-Geber ang sa Ramot Galaad, kanya ang mga kampamento ni Jair na anak ni Manasis sa lupain ng Galaad. Kanya rin ang sakop ng Argob sa lupain ng Basan. 16 bayan, ligid ng muog at may kandadong tanso. Sa Mahanaim naman ay si Abinadab, ang anak ni Ido, at si Ahimaas, asawa ni Basimat, na anak ni Solomon, ang sa Niftali, si Baana na anak ni Husay, ang sa Aser at sa Alot, at si Josaphat na anak ni Parua, ang sa Isakar. Sa Benjamin ay si Semay na anak ni Ela, samantalang si Geber na anak ni Uri ay inilagay niya kay Galaad sa lupain ni Sihon, hari ng mga Amoreo, at ni Og, hari ng Basan, at mayroon pang isang pinuno sa mga sariling lupain ng hari. Ang kayamanan at karunungan ni Solomon, di na mabilang sa dami ang mga mamamayan sa Juda at Israel para nang buhangin sa karagatan. Sagana sila sa pagkain at inumin at namumuhay sila ng maligaya. Nasa ilalim ng kapangyarihan ni Solomon ang lahat ng kaharian mula sa ilog Euphrates hanggang sa lupain ng mga Filisteo at hangganan ng Ehipto. Bumubuwis sila at naglilingkod sa kanya habang siya ay nabubuhay. Katakot-takot ang dami ng pagkaing nauubos ni Solomon at ng kanyang mga tauhan araw-araw. Harinang mainam, 115 kaban, harinang karaniwan, 300 kaban, pinatabang baka, 10 ulo, bakang galing sa paligawan, 20 ulo, tupa, 100 ulo, bukod pa ang mga usang malalaki at maliliit, mga kambing, bundok at mga ibong matataba. Sakop niya ang lahat ng lupain sa kanluran ng ilog Euphrates, buhat sa Tifsa hanggang sa Gaza, at pinapanginoon siya ng lahat ng hari sa kanluran ng ilog, kaya't walang gumagambala sa kanyang kaharian habang nabubuhay. Si Solomon ay matiwasay ang buong Juda at Israel mula sa Dan hanggang sa Beersheba. Bawat angkan ay may sariling punong ubas at punong igos. Umaabot sa 12,000 ang kabayong sasakyan ni Solomon, 40,000 naman ang mga panghila ng karwahe, ang mga punong lalawigan ang nagpapadala ng mga pagkain at lahat ng kailangan ni Solomon at ng mga tauhang pinakakain niya. Bawat isa ay 1 buwan, kailan may hindi sila nagkulang. Sila rin ang bahala sa
sibada at dayami para sa mga kabayong sasakyan at pangkarawahe. Ipinadala nila iyon kung saan man kailangan. Walang kapantay ang katalinuhan at pagkaunawang ipinagkaloob ni Yahweh kay Solomon. Walang kaparis ang kanyang karunungan. Ano pat ang karunungan niya higit sa karunungan ng lahat ng taga-silangan at ng buong Ehipto. Mas marunong siya kaysa sino mang tao. Talo pa niya si Itan na Israhita, sinahiman, Kalkol, Darda na mga anak ni Makol. Naghandog siya sa lahat ng bansa sa paligid. Bumigas siya ng 3,000 salawikain. Kumatha siya ng 1,500 mga awit. Nakapagpapaliwanag siya tungkol sa lahat ng uri ng halaman mula sa sedro ng Libano hanggang sa isupong tumutubo sa pader, tungkol sa mga hayop na lumalakad o gumagapang sa lupa, tungkol sa mga ibon at mga isda. Lahat ng lahi ng tao'y nagpupunta sa kanya upang siya'y mapakinggan. Tumatanggap siya ng mga alaala buhat sa lahat ng hari sa lupa na makabalita tungkol sa kanyang karunungan. Purihin po ang ating Panginoon sa ating binasa mula po sa unang aklat ng hari, at nakita po natin kung gaano po katindi ang mga nangyari. Pag sinabing patayin ay kailangang patayin, ngunit may bagay po akong nakita dito na napakaganda. Sinabi po ni David sa kanyang anak na si Solomon, hanggat namumuhay si Solomon sa kalooban ng Diyos, hanggat si Solomon ay sumusunod sa utos ng Diyos at kanya itong isinasagawa, ay magpapatuloy yung biyaya ng Panginoong Diyos kay Solomon at sa kanyang mga pinamumunuan. Ano po, napakaganda. At kahit man po sa ating kapanahunan ngayon, mga kaibigan, kaya nga po lagi nating sinasabi sa ating mga panalangin na, Panginoon, ang kalooban mo ang masusunod at hindi ang aming kalooban. Talaga pong sinisikap, kahit man po ako ay nagsusumikap na masunod ang kalooban ng Diyos. Dahil kapag ang kalooban po ng Diyos ang ating sinunod, ay hindi po tayo mapapahamak. Ilalayo po niya tayo sa kapahamakan, ilalayo tayo ng Diyos sa pagkakamali, ilalayo tayo ng Diyos sa hindi maayos na sitwasyon ng buhay. At dahil nga po sa panahong ito po ay panahon ni Jesus Christ at talaga pong naghihintay tayo sa Panginoon. Talagang andito po tayo, bagamat sinisikap nating sumunod sa kalooban ng Panginoon, pero tayo po ay nandito po sa ibabaw ng lupa, tumatakbo, kasama po tayo sa takbuhin hanggang makarating po sa finish line. Kaya lumakad po tayo patuloy sa katuwiran ng ating Diyos. Ano po ba yung katuwiran ng Diyos? Ito po yung kanyang salita. Kung si Solomon ay binigyan ng Panginoon ng matinding karunungan, kaalaman, ando na po yung siya na po ang binigyan ng Diyos ng pinakamatinding kaalaman. Pero kahit man po tayo ay hindi si Solomon, pwede rin po tayong humingi sa Diyos ng kaalaman, karunungan at katalinuhan kung paano po tayo mabuhay ng tama sa mundong ito. At sa pamagitan po ng kanyang salita, tayo po ay matututo. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, magpatuloy po tayo sa ating buhay na laging ang kalooban ng Diyos ang ating sinusunod at ang katuwiran lagi ng Diyos ang ating nilalakaran. Masikip man yung ating daanan, pero tandaan po natin, ang dulo po nito ay kaligtasan. Kaya mga kaibigan, hanggang sa muli po ng ating pagbabasa ng salita ng Diyos, bukas po, loobin ng Panginoon na tayo po ay magsisimula sa chapter 5 ng unang aklat ng hari. Kaya nawa po ay patuloy niyo pa rin po akong suportahan at pakinggan po ang aking ginagawa dito sa aking YouTube channel. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang salita na ito po ay maisapamuhay natin, at pagpalain po ng Diyos ang ating mga buhay na patuloy na magbibigay ng karangalan sa dakilang pangalan ng ating Panginoon. At hanggang dito na lang po muna ang ating pagbabasa ng ating binabasa araw-araw. Ngayon po ay pang 61 days na ba po natin. Salamat sa Panginoon. Ayan, nandito na po yung aking apo at nanggugulo na. Salamat po sa Diyos. Purihin po ang Panginoon sa ating mga buhay at patuloy pong pagpalain ng Diyos ang ating espiritual na pamumuhay na patuloy itong lumago. Kahit man tayo po ay nasa mga gitna o matitinding pagsubok,
Patuloy po tayong samahan ng Panginoon at Kanyang pagpalain ang bawat hawakan ng ating mga kamay. Maraming salamat po sa ating Diyos, sa inyong mga buhay, mga kaibigan. Patuloy po tayong pagpalain ng ating Diyos sa bawat area ng ating mga buhay. In Jesus' name, Amen.